Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. In this vlog, gagawa tayo ng isang compression spring design with base pad using SolidWorks. Yung spring na to is may free length na 120 mm and then i-compress natin siya up to 60 mm. Papakita ko din step by step from modeling using the sweep command to assembling with the base pad hanggang sa animation. So let's start. So ang first step natin is gagawa tayo ng spring. So lagi tayo mag-start sa helix. Nag-sketch ako ng circle sa top plane para magsilbing base diameter ng coil. Then pumunta ako sa features, curves, then helix and spiral. Sa helix setting, i-define ko yung pitch at number of turns para makuha yung target na free length na 120 mm. So ito yung magsisilbing path ng spring coil. Ito yung skeleton na susundan ng wire. Then, kailangan natin ng wire cross section. Gumawa ako ng maliit na circle sa plane na perpendicular sa helix endpoint. Ito yung magiging wire diameter ng spring. Depende sa application, pwede kang gumamit ng manipis or makapal. So sa demo na to is ginawa ko siyang medium size para clear sa animation. And dito na papasok yung pinaka-importante, yung sweep command. Pinili ko yung maliit na circle as the profile, tapos yung helix naman as the path. Pag-click ng OK, automatic na siyang mag-sweep at susundan yung helix, forming the spring coil. So dito nyo makikita kung gaano ka-powerful ang sweep command. Isang profile at isang path lang, spring na agad ang resulta. And then next, para mas realistic, hindi pwedeng spring lang. Kailangan natin ng base pad. Gumawa ako ng bagong sketch ng circle at in-extrude ko siya para maging flat pad. Lagyan ko ng fillet para smooth yung edges. Ang role ng base pad ay magsilbing foundation ng spring para may stable surface kung saan siya nakapix. Ngayon naman, pumunta tayo sa assembly. First, in-insert ko yung base pad at finix ko siya. Then, in-insert ko yung spring. Ginamit ko yung concentric mate para ma-align sa gitna at coincident mate para tumama yung dulo ng spring sa ibabaw ng pad. Naglagay rin ako ng upper pad na magsisilbing pang-compress. So dito makikita yung realistic setup kung paano ginagamit ang compression spring in practice. So next step is the animation. Sa motion study, pinili ko yung upper pad at nilagyan ng linear motor. Sinet ko pababa yung direction at nilagyan ng travel distance hanggang sa kalahati ng spring length na 60 mm. Pag niran ang animation, makikita nyo kung paano nagko-compress ang spring habang stable siya sa base pad. Pero syempre, sa totoong engineering design, may mga bagay na dapat i-consider. So meron tayong mga different factors. First is the spring constant. So para malaman kung gaano katigas or kalambot yung spring. And then for the material, dapat stainless steel or alloy, depende sa load at environment. And next is the stress and fatigue life para matagal gamitin kahit paulit-ulit na compression. And last, for the load distribution sa base pad kasi dapat flat para hindi ma-deform ang spring. Now, before we wrap up, quick knowledge check, ano nga ba ang compression spring? Compression spring is a mechanical component designed to resist compression and store energy. So nakikita natin to usually sa mga shock absorbers and suspension systems. Ang principle niya is based sa Hooke's law. F is equals to K multiplied by X, where F is the force, K is the spring constant, at X is the displacement. So ibig sabihin, the more you compress, the stronger the force pushing back. Kaya sobrang useful siya for energy absorption and load balancing. That's all for today. Natapos natin ang design and animation ng compression spring with base pad using SolidWorks. At the same time, na-discuss din natin yung basic working principle ng compression spring. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to follow, like, and subscribe para updated tayo sa mga susunod na SolidWorks projects. Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!